Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, wala pong nagbabawal sa mga kandidato ngayong halalan sa Mayo o sa kanilang mga taga-suporta na magsagawa ng tinatawag na negative campaigning. Tugon ito ng Commission on Elections o COMELEC sa pagpapatutsadahan ng mga kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pag-endorse nila sa kanilang mga manok sa Senado. Sa ilalim ng Fair Elections Act, pinapayagan ang paglalathala o pag-broadcast ng mga political advertisement o patalastas at mga propagandang pabor o hindi pabor sa sinumang kandidato o partidong politikal. Pero, paalaala ng COMELEC, panatilihin sana ng mga kandidato ang kanilang mga taga-suporta ng klase at may paggalang pa rin ang gagawin nilang negative campaigning. Posible pa rin kapanalig silang papanugutin sa batas kung mapapatunayan ang kanilang sinasabi tungkol nga sa kanilang mga kalaban ay makukonsiderang paninirang puri o bordering on libel. Sa isyu ng palitan ng maanghang na salita ng malalaking kampo sa politika para lamang iangat ang kanilang mga kandidato, sinabi ng COMELEC na bahagi ng karapatan ng dati at kasulukuyang presidente sa freedom of expression ang kanilang mga ginagawa. Wala raw sa posisyon ng COMELEC na bantayan ang mga sasabihin o gagawin ng mga kandidato at mga kasuporta nila. Asahan na natin ang batuhan po ng putik, labasan ng baho ng mga magkakalaban hanggang sa araw na matapos ang kampanya. Trabaho lang daw. Hindi na natin sila mapipigilan, pero tayong mga botante ay hindi na sana makisawsaw sa negative campaigning. Opo, kapanalig, karapanan nating ipahayag ang ating saloobin tungkol sa politika at ang ating opinyon tungkol nga sa mga kandidatong napupusuan o kinakasuklaman natin. Ngunit, hindi ito lisensya para gamitin ito sa paninirang puri at mas nakakabahala sa pagkapakalat ng mga maling impormasyon. Laganap po ang panlilinlang tuwing halalan at pinapaalala pa ito sa paggamit ng napakarami sa atin ngayon ng social media sa isang bansang napakababa ng tinatawag na media literacy ng mga tao. Napakarami sa atin ang madaling mapaniwala ng mga nababasa na papanood natin sa mga social media. Uso na rin ang mga online warriors na mga kandidato na handa silang iangat at ipagtanggol o kaya naman ay sirain ang nasa kabilang bakod. Pinagkakakitahan na nga ito ng ilan na mga kababayan nating walang mahanap na regular na trabaho o naghahanap ng sideline. Nakakalungkot na itutulak ang ating mga kababayan na maging instrumento ng kasinungalingan at mga paninira. Hindi naman natin sila masisi kung kailangan nilang maghanap ng may pambibili ng anuman na kailangan ng kanilang pamilya o kapag may tinatanaw silang utang na loob sa politikong pinagsisilbihan nila. Ito ay malungkot na katotohanan sa ating politika. Malayo ito sa hangarin ng ating Santa Iglesia. Sa Catholic social teaching, lalo-lalo ng Fratelli Tutti, inilarawan ni Pope Francis ang isang better kind of politics, isang mas mabuting uri ng politika. Anong uri ng politika ito? Isang politika itong pinaglilingkuran ang kabutihang panglahat. Isang politikang may pagtanaw sa kinabukasan at may kakayahang tugunan ang mga kasalukuyang krisis na kinakaharap ng taong bayan. Hangarin sana natin ang isang politikang binabago ang mga institusyon sa halip na isulong ang pansariling interes ng iilan. Mamayani sana sa atin ang isang politikang naghahangad ng pagkakapatiran sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba. Ngunit hindi rin nararapat ang politikang binubulag ang mga tao kapalit ng salapi. Itinatago sa kanila ang katotohanan
tungkol sa mga lingkod bayan. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Walang natatagong hindi nalalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Sabi nga sa Ebanghelyo ni Marcos 4:22. Kaya kapanalig ngayong halalan, sa halip na pagtuunan natin ang pansin at ang enerhiya, ang negatibong pangangampanya, hanapin natin sa mga kandidato, tumatakbo ang kanilang mga plano't magagandang plataforma. Alamin natin ang mga interes na handa nilang protektahan. Suriin natin ang kakayahan nilang mamuno at ang katapatan nilang maglingkod. At tingnan natin ang kanilang background check. Tunay bang mga lingkod dyan o peke lang? Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.